Pilipinas, una sa ating mga balita, maagang natapos ang sanay 3 araw na anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Sa ikalawang araw pa lang ay tinapos na ng religious bloc ang kanilang protesta kung saan nakiisa ang halos 1.3 na milyong katao na may panawagan para sa transparency, kapayapaan at pananagutan. Ang mga pangyayari tinutukan ni Dustin Bayog. Tinapos na ng religious bloc na Iglesia ni Cristo ang kanilang sanay 3-day anti-corruption rally sa ikalawang araw nito kahapon. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Edwil Zabala, nakamit na raw ng grupo ang kanilang layunin na magbigay ng mensahe at panawagan para sa hustisya, pananagutan, kapayapaan at kalinawan. Dagdag din ito na nakaramdam na rin ng pagod ang ilang mga miyembro kung saan karamihan sa mga ito ay hindi na rin umuwi sa kanilang tahanan na magsimula ang rally noong linggo. Tinatayang aabot sa 1.3 milyong katawang nakiisa sa 2 araw na rally na ayon sa NCRPO ay naging mapayapa o generally peaceful. Binibigyan din ng INC na ito ay panawagan para sa transparency at accountability at hindi upang babagsakin ng gobyerno bilang isang institusyon. Kaiba ito sa isang bahagi ng talumpati nang dumalong si Mike Defensor na dating congressman kung sa'y pinawagan niya ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala sa panayam sa DZRH kay Professor Carlita Carlos na isang political analyst, iginintito na dapat mandaig ang rule of law upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian habang impeachment kung ang Pangulo ang hindi umano may sala. Kung yung iaos ang presidente, sumunod kayo sa sinasabi ng ating basic law. I-impeach niya siya, no? Kasi hindi naman po pwedeng gagawin natin yung pagbabago sa sakali o kung sinong pinakamalakas sumigaw o pinakamaraming tao na magpulong. No? Asa na yung rule of law natin na sinasabi natin? Wala bang ibig sabihin yun? Diba? Gusto nyo i-out siya dun sa kung ano yung sinasabi sa konstitusyon. Mababati daw ang Enero ay nagsagawa rin ng National Rally for Peace ang INC sa Maynila bilang suporta umano sa tindig ng Pangulo na hindi suporta ng umuugong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kilala sa kanilang block voting power, mayroong malaking impluwensya ang INC tuwing eleksyon sa kanilang mga inendorsong kandidato. Matatanda noong 2022 presidential elections, inendorso nila ang dating unity ng Marcos Duterte, kabilang din sina Senador Joel Villanueva at Senador Jingoy Estrada na nasasangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.